Paypay. Sa mundo po na punong-puno ng mga kabigatan at kawalan ng katiyakan, napakadali po na tayo po'y manlupaypay. Samot-saring mga kahirapan po ang dinadanas ng mga tao. Tayo mga Kristiyano ay hindi rin po ligtas sa mga kabigatan at mga kawalan ng katiyakan dahil po tayo ay naging mga mananampalataya. In fact, sabi ng Panginoon in John chapter 16 verse number 33 that we need to have an anticipation ng mga kahirapan as we follow Christ, as we fulfill yung kalooban po ng Panginoon. And there are times na parang gusto na nating sumuko, nananalangin tayo, pero parang walang kasagutan yung ating mga panalangin. We ask, we knock, we seek and we knock, and still there is silence. At kung hindi po tayo magiging maingat, ang ating pong puso ay magkakaroon po ng panlulupaypay. Kakaroon tayo ng pagdududa sa kabutihan ng Panginoon. We begin to think, ang Diyos ba talaga ay dumidinig? O baka dumating pa sa kalagayan na sasabihin natin, meron pa bang saysay ang manalangin? Kaya nga po alam po ninyo na ito pong atin pong ginagawa. Isa sa nakita ko na halaga po nito mga kapatid ay upang ligligin po natin yung katukin natin ng matindi yung pintuan ng langit na ang Panginoon po ay magpala sa atin pong mga buhay, sa atin pong mga kahilingan. Kaya nakita ko na isa sa mga guidelines na binigay ng ating pastor, pag tayo po ay nagbigay ng prayer request, isama rin po natin kung yung atin pong mga kahilingan ba ay tinugon ng Panginoon. Bakit po? Kasi that is a testament that God really answers prayers. And here on this particular passage, ang atin pong Panginoon ay meron pong pagtuturo sa kanyang mga alagad. And we praise the Lord dahil ito pong aral na ito ay inaabot po sa atin. Now, on the previous chapter, ang Panginoon po ay nagsalita patungkol sa kanyang pagbabalik. Ano yung mga tanda ng bago bumalik ang Panginoon? At ano yung mga pagsubok at kahirapan na daranasin ng mga mananampalataya na nag-aantay sa kanyang pagbabalik. And Jesus knew that His followers would face moments like this. Kaya nga po dito sa verse number 1 ng chapter 18, ang Panginoon po ay nagbigay ng talinhaga not just to entertain, but to illustrate a truth. It is to encourage them and strengthen them. Nasabi ng Panginoon that men ought always to pray and not to faint. Kaya nakita po ninyo yung huling bahagi ng yung unang bahagi na ang Panginoon spake a parable to this end. He gave them a parable to this purpose. Na ang mga tao, yung kanyang mga anak, ay laging manalangin at hindi manlupaypay. Kaya ngayong umaga po, atin pong titignan yung kwento po ng persistent widow at nung unjust judge upang makita po natin kung gaano po ang ating Panginoon ay tumutugon sa panalangin. O kung ano ang saysay ng pananalangin, ano yung tamang attitude natin sa pananalangin, at ano yung inaasahan ng Diyos sa atin pag tayo po ay nananalangin. So meron pong ilang mga bagay na atin pong tatalakayin. Ito po yung una. God is teaching us the importance of prayer. Ang Panginoon po ay nagtuturo sa atin ng halaga ng pananalangin. Nakita niyo po ba yung salitang ought, that men ought always to pray and not to faint. So Jesus Christ gave this parable to teach them about the importance of prayer. The word ought means it is their obligation. It's a necessity to pray. Kinakailangan. So it's a must. At ang gawain po ng pananalangin, mga minamahal, has been portrayed in the entire Bible, not just a mere directive. Hindi ito isang bagay na kung kailan mo lang gustong gawin, gagawin mo, but it has been given as a command. Ito po yung utos. There is a strong compelling reason na tayo po ay manalangin
At pag hindi natin sinunod ang utos ng Panginoon na manalangin, we actually sin against God. As sin is the transgression of the laws mentioned in First John chapter 1 verse number 1 John 3 verse number 4. And here, mga kapatid, ang Panginoon po gave a parable about a widow and yung unjust judge. Verse number 2 saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded men. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. So, ang widow po dito mga kapatid ay larawan po ng isang tao na merong matinding pangangailangan. According to how yung mga talata po, yung mga sentences po ay binuo, ay nagpapakita na ang pangangailangan ng babae is justice. Siya'y maipaghiganti. Maaari na meron pong mga nang aapi, nang gigipit sa kanya, o merong umapi o gumipit sa kanya at siya'y nangangailangan ng hustisya. Kaya lumapit po siya dito sa isang hukom na siya'y saklolohan. Subalit ang problema, yung hukom ay walang takot sa Diyos. Dahil siya'y walang takot sa Diyos, masama ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa. He neither regarded man. Ibig sabihin, hindi siya nagpapahalaga sa mga tao. Ito ay isang hukom na madamot, isang hukom na walang pagmamalasakit sa kanyang kapwa. At ang problema ngayon, meron siyang malaking pangangailangan at yung tanging makakatulong sa kanya ay wala namang pagmamalasakit. So, kaya dito may kita natin mga kapatid na yung babae, lumapit siya dun sa judge kasi may pangangailangan siya. And this is actually indicates na tayo pong mga tao, when we have a necessity, we need to come to someone na makakatulong po sa atin. And coming to the right person is vital to an answered prayer. Kapag meron tayong mga problema, kanino po ba tayo tumatakbo? Sino po yung ating nilalapitan? Dito po yung babae, she came to the judge. Ah, kahit na merong mga masasamang katangian yung judge, pero alam ng babaeng ito that the judge was the only person capable of helping her, capable of providing her with the justice she needed. And in application po sa ating mga mananampalataya, marami pong mga pagkakataon we come to the wrong person, to the wrong people pag tayo po ay may problema. Unang-una na po dyan, ang ating nilalapitan ay ang ating mga sarili. Gumagawa na agad tayo ng ating sariling paraan. Kaya pag meron tayong mga pangangailangan, takbo agad tayo sa mga magulang natin. I'm not saying na wag tayong magtiwala o lumapit sa ating mga magulang, na ang mga magulang natin ay walang pakialam sa atin. That's not the point. What I am saying is, who is the primary person na atin pong tinatakbuhan pag tayo po ay may problema? Yung Bombay ba? Yung mga online lending apps? Alam nyo ngayon, napakarami pag may mga application, may mga advertisement. Alam nyo, madalas na ina-advertise yung mga online lending ay nakakatukso pag may pangangailangan ka, pero mga loan sharks po yan eh. Ang laki ng kanilang tubo, tatagain ka nila sa interest. Now, alam po ninyo yung atin pong nilalapitan actually reveals kung sino po yung atin pong pinagkakatiwalaang lubos o kung sino yung tanging pinagkakatiwalaan natin. In Proverbs chapter 18 verse number 10, we are called and exhorted to run to God. Sa Diyos po tayo tumakbo. Sabi ng Bible, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Kaya po mayroon pong dahilan na tayo po ay manalangin. Ito pong babaeng ito, meron siyang pangangailangan, meron siyang kinakailangang lapitan. Tayo pong mga mananampalataya, laging may pangangailangan at lagi tayong merong dapat lapitan. And who is that person? It is God Himself. Paano tayo lalapit sa Kanya? Through the ministry of prayer, through the work of prayer. Kaya nga po, everyday, meron tayong pananalangin. Na maaari may mga miyembro that question, bakit ba kinakailangan meron tayong everyday na prayer meeting? Yung ibang mga churches, Wednesday lang may prayer meeting. Tapos Sunday lang.
Parang pakiramdam ng mga tao ay nawawalan na kami ng kalayaan sa sarili namin. Everyday kailangan naming manalangin. Alam niyo po ang pinakadahilan lang niyang common sense kasi everyday may pangangailangan tayo. There is not a single soul in this planet na pagising niya ng umaga, sasabihin niya wala na siyang pangangailangan. Even a little child has a need. Tayo pong mga mananampalataya, lalo na tayo mga nasa Pilipinas, hindi naman tayo mayayaman. We have a reason, a strong and compelling reason to pray, to come to God, to seek for help. And not to pray is actually to insult God as if we don't need Him in any situation we are in. And as I mentioned earlier, mga kapatid, prayer is a great manifestation of genuine faith. When we pray, we are saying, God, I need you. Panginoon, I cannot survive this trial apart from your help. It is to express our reliance on God as the only answer to the predicaments that we face. And let us not trust in ourselves. Alam niyo, when we do not pray, we are actually trusting in ourselves. We are trusting in men. At yan po ay kasumpa-sumpa according to Jeremiah chapter 17 verse number 5. Tayo sinusumpa ng Panginoon ng taong nagtitiwala sa tao, and that includes ourselves. Ginagawa natin bisig ang ating mga kamay na ang tiwala natin sa magagawa po natin. Hindi ko po sinasabi na mananalangin tayo at mag-aantay na lamang tayo na ibagsak ng Diyos yung pangangailangan natin. Kung halimbawa, kailangan mo ng pangangailangan para sa, ay, pambayad para sa pangangailangan mo sa pagkain, sa mga bayarin. Hindi ko pa sinasabi na wala ka nang gagawin, antayin mo na lamang na ihulog ng Diyos yung pera sa harapan mo dahil ikay nananalangin. No, as we seek for ways, we seek it first from God. And God directs us kung ano yung mga gagawin natin upang harapin yung atin pong mga pangangailangan. Kaya wag po tayong magkakamali. Kasi minsan iniisip nila na ang pananalangin kapalit ng paghanap ng solusyon. No? Hinahanap natin ang solusyon sa Diyos. So that's the first thing that Christ is teaching them. He is teaching His disciples the importance of prayer. Bago ako dumating, bago bumalik ang Panginoon, marami kayong mga pagsubok, kahirapan na mararanasan. May mga bagay na it's beyond your power na matiis. At ang tanging kailangan ninyo ay ang Panginoon. Pangalawa, He is teaching them and us the frequency of prayer. Ano ba tayo kadalas dapat manalangin? Sabi ni Jesus, always, that men ought always to pray and not to faint. This is to pray at all times. Hindi po yan literal na 24/7 you utter prayers. No, hindi po yun yung literal na may ritual tayo ng pananalangin. Kundi ang ibig sabihin you pray in every opportunity that you have. Every time that God moves you to pray, you pray. And it is actually a common exhortation in the Bible, especially in the writings of Apostle Paul. At ito po ay may kinalaman po doon sa gawain po ng pananalangin. It is to inculcate in us the constancy that we should have in prayer, not only when we feel like to pray. Hindi yung pagka nagustuhan lang natin. Halimbawa, yung mga nakaraang araw po ay walang pasok, in-adjust a little late yung ating prayer time, 8 a.m. So mas madali tayong makasama kasi mas madaling gumising. Paano kung halimbawa, bumalik na yung pasok, may pasok na ulit, busy na ulit tayo, hindi na ba tayo mananalangin? Hindi na ba tayo maglalaan ng panahon sa pananalangin? Ang ating bang pananalangin is seasonal lang sa buhay natin? So si Jesus po ay nagtuturo ng constancy ng pananalangin. Hindi pag gusto lang natin, hindi pag ginanahan lang tayo, dapat lagi po tayong nagsusumikap. There must be persistence in our prayer. And it is also to display that as we come to the Lord sa pananalangin, we need to have patience and eagerness. Hindi po sa lahat ng pagkakataon pag tayo nanalangin ay tinutugon agad ng Diyos.
Kinakailangan po ng pagtsatsaga, kinakailangan ng pagtitiis, kinakailangan ng pag-aantay. Isa po sa aspeto ng pananampalataya is trusting God's timing, God's will. Kung kailan niya po ibibigay, paano niya ibibigay yung atin pong mga kahilingan, o kung ibibigay niya ba yung ating kahilingan o hindi. Kaya nga po dito on verse number 4 and 5, yung babae na widow lumapit po doon sa judge, hindi naman siya pinakikinggan. Kasi wala nga pong pakialam sa tao yun eh. Wala namang pagmamalasakit. Matigas ang puso ng judge na yun. Pero sabi dito ng Bible on verse 4, and he would not for a while. Nung una, ayaw niyang tugunin. So, meaning to say na hindi lang ito yung unang beses, hindi lang isang beses na lumapit itong widow. Maraming beses po itong pinagtabuyan. Pero sabi ng judge, he said within himself, though I fear not God, nor regard men, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Eh, ayaw ko tong tugunin, pero kung paulit-ulit to lalapit sa akin, maaabala ako, maiirita ako, tulungan ko na lang ito. So, ito po yung nagpapakita mga kapatid na meron po dapat tayong tiyaga sa paglapit sa Panginoon. Huwag tayong maging mga spoiled brats na yung pinanalangin natin gusto natin agad-agad ibibigay ng Diyos. Alam nyo, mga minamahal, may kalooban ng Diyos sa buhay natin eh. Matagal na pong nakatalaga sa langit kung kailan niya ibibigay yung atin pong mga pangangailangan. Hindi pa natin hinihiling, alam na ng Diyos yung pangangailangan natin eh. May panahon ng Diyos. Now, ano po ang purpose ng pananalangin? Sabi nga ni John MacArthur, when we pray, it's not to align yung puso ng Diyos sa puso natin, but to align our hearts into His heart upang yung kanyang kalooban po ang mangyari po sa atin. And when we pray, we are actually surrendering yung ating kalooban and we just say, Lord, thy will be done. Hindi sa aking kagustuhan, kundi ang inyo pong kagustuhan. Kaya dito po nagpapakita mga kapatid, just keep on praying. Naalala natin yung kwento, yung friend of midnight, di ba? Friend in the midnight, na may isang lalaki in Luke 11, verse 5 to 10, na meron siyang bisita, dumating ng madaling araw, ngayon wala siyang maipakain, pumunta siya sa kanyang kaibigan. Yung kanyang kaibigan tulog na, ayaw na siyang pagbigyan. Pero sabi, dahil kaibigan kita, babangon ako, binigyan siya ng kanyang mga pangangailangan. At ito yung nagtuturo sa atin na magsumikap tayo. Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Alam po ninyo, itong tatlong yugto ng paghingi ay nagpapakita ng kasigasigan at pagtsatsaga sa panalangin. Humingi ka, humanap ka, at kumatok ka. So, ito yung nagpapakita also ng degree of effort natin sa pananalangin. Paano ba tayo manalangin? Baka naman ang ating pananalangin is like a mechanical prayer na lamang, na walang puso, na walang pagsusumamot, walang paghingi sa Panginoon. Ay anong pangako ng Panginoon? For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and he that knocketh it shall be opened. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. So thirdly, not only Christ is teaching us the importance and the frequency of prayer, He also teaching us the cure to discouragement is prayer. Ano ang lunas para hindi tayo manlupaypay? Alam niyo kasi pag hindi pa tinugon yung panalangin natin, una, pag may problema ka, nakakapanghina na yan. Ngayon, nanalangin ka, hindi pa tinugon ng Diyos. Abay, nakakadagdag ng panghihina yan pag hindi tama yung ating pagkaunawa. Kaya dito, ang Panginoon nagtuturo, manalangin kayo para huwag kayo manlupaypay. It means not to lose heart or be discouraged. Alam niyo madalas mga kapatid, yung pagpanlulupaypay, yun yung ating madalas na tugon sa mga problema sa buhay. Nanlalata tayo pag may problema. We tend to lose heart when we are put in a very difficult situation. Honestly, ako personal ko po itong patotoo. Ewan ko kayo. Pero I think lahat po tayo, nung panahon na tayo po ay walang pambayad, meron kailangan na natin magbayad sa lupa. Lahat po siguro tayo, nanlupaypay, nang hinay. Saan namin kukunin to? This is beyond our capacity. Kaya nga po nananalangin tayo. At pinatunayan ng Panginoon, ang pananalangin, it will encourage us. Palalakasin yung ating pong puso. Bakit? Kasi kampante tayo na kasama natin ang Panginoon. Kagabi, Amen po.
Kagabi, nagkakwentuhan kami ni Sister din. Na binabalikan namin nung panahon na nung siya'y nakunan, naraspa, tapos nung nanganak, sinies. Tinanong ko siya, sa tingin mo, ano yung mas nakakatakot sa'yo? Saan ka mas kinabahan? Sabi niya, tingin ko mas kinabahan ako nung niraspa ako kasi first time kong pumasok ng operating room. Pero kwento niya sa akin, nung siya daw ay isi-CS na, pagpasok niya doon sa operating room, nanginginig siya ng todo, hindi niya maipaliwanag sa sobrang kaba. Kaya chinek siya, nataranta pa yung mga doktor dahil baka daw nagsi-seizure. Dahil syempre tumagas yung panubigan, baka nagkaroon ng problema. Yun ay dahil kinakabahan siya. Sabi niya, isa pa sa dahilan kasi wala ka dun sa loob. Eh, tinanong ko siya, do you feel secured pag ako'y kasama mo? Sabi niya, yes. And I think yan dapat ang katangian ng isang leader, ng isang asawa. We provide security. Pero higit po mga kapatid ang ating Panginoon. Actually, pag kami ay nasa misyon, secured ako eh. Kampante ako na tama yung ginagawa namin na pag nagka-problema, hindi kami magkakaroon ng problema kasi nandyan si Pastor Tim, nandyan yung aming leader. Hindi ako yung unang haharap. Unlike pag nandito sa kabanatuan, pag may problema, ako agad. Pero pag nandyan ako, kasama natin si Pastor, kampante tayo. How much more ang ating Panginoon, ang Panginoong Diyos? Let us not lose heart when we are put in a very difficult situation because God is with us. Let us be like Hannah. Si Hannah hindi magkaanak in chapter 1 of 1 Samuel. Ngayon, anong kanyang ginawa on verse 10? She was in bitterness of soul. Napakapait. Bukod sa siya ay hindi na magkaanak, hinahamak pa siya ng kanyang karibal na nagkaanak. Pero anong ginawa ni Hannah? She prayed unto the Lord and wept sore. And then on verse 15, kasi akala ni Eli doon sa templo, lasing itong si Hannah eh. At nung siya kinonfront, sabi niya, no, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the Lord. Kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa Panginoon. So let us not be discouraged. Pray. Fourthly, He is teaching us that God answers prayer. Alam niyo, sa pagbibigay ng Panginoon ng talenhagang ito, tinuturuan niya tayo. Tiwala kayo sa Diyos, tumutugon siya sa panalangin. Kaya sabi sa verse number 6 to 8, iba, nakulitan yung judge eh. Tinugon yung panalangin ng yung kahilingan ng widow. At sa anong sabi ng Panginoon ng verse number 6? And the Lord said, hear what the unjust judge saith, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? Kung itong ang judge na ito, walang pakialam sa tao, matigas ang puso. Pero dahil nagsumikap yung babae, tinugon, paano pa kaya ang Panginoon? So Jesus Christ is just simply saying, yung mga masasamang tao nga, yan ay tumutugon sa mga nagsusumikap, paano pa yung Diyos natin na mabuti? Na iniiyakan siya ng kanyang mga hinirang araw at gabi. Alam niyo, sabi ng Panginoon, I tell you that He will avenge them speedily. Jesus is simply saying that God's compassion toward His people is beyond, and it cannot be it cannot be compared sa kabutihan at habag ng tao. Pwede nating tawagin kung sino yung pinakamabuting tao, generous na tao na nakasama natin sa buhay na ito. Pero hindi yan tatapat sa kabutihan at sa generosity ng ating Panginoon. Matthew 7, verse 7 to 11, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Verse 9, or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Meron ba sa ating mga tatay na narito, pag yung anak natin ang hingi ng tinapay, bibigyan natin ng bato? O pag nanghingi ng isda, sabi sa verse 10, bibigyan ba natin ng serpent? Sabi ni Jesus on verse 11, if ye then being evil, alam niyo, in comparison to God, we are evil. We are sinners. Mas matigas ang puso natin, mas masama tayo sa Diyos, mas malupit tayo kaysa sa Diyos. Pero alam natin magbigay ng mabubuting kaloob sa ating mga anak. Sabi ng Panginoon, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him?
Ano bang pagkakilala natin sa Diyos? Kagabi sa aming pag-uusap ni Sister Den, sabi ko, alam mo, isa sa naging dahilan, nagdalamhati naman ako nung nakunan si Den, nung nawala yung aming baby. Siyempre, nag-expect ka na magkakaanak ka, tapos biglang hindi nabuo. Umiyak rin ako, nalungkot ako, pero sa tingin ko, wala pang ilang oras na ako'y nalugmok eh. I mean, it's not because of me, but it's because yung anong pagkakilala ko sa Diyos. Kaya sabi ko sa kanya kagabi, napakahalaga talaga ng theology sa buhay ng Kristiyano. Yung tamang pagkakilala sa Diyos para maintindihan natin yung sitwasyon natin at kung paano tayo tutugon sa sitwasyon. Anong katangian ng Panginoon nang siyang nag-encourage sa akin, nag-ahon sa akin sa pagkalugmok when our first baby ay hindi nabuo? It's the sovereignty of God. Yung pagkakilala ko that God does whatever pleases Him. Hindi kalooban ng Diyos. Kaya binabalikan namin eh. Nung panahon na yon, nagsisimula pa lang kami, wala kaming pera. Nung panahon na yon, magko-conference, sobrang busy sa gawain. Magko-conference po, October lalabas dapat yung baby namin noong una eh. Alam ng Diyos mga kapatid, mas mabuti yung, mas nauuna yung isip niya kaysa sa atin. Ang madalas, tayo ay mga palalo, hindi tayo marunong kumilala na ang nais ng Panginoon ang mangyari sa atin pong buhay. Anong pagkakilala natin sa Diyos? Kinikilala ba natin ang Panginoon na tumutugon ng panalangin? Anong tingin natin sa Diyos? Masama? Malupit? No, ang Panginoon po ay mabuti. God's goodness never changes. He is good and He is always good. Kaya anong pangako? You can cast all your care upon Him. Why? For He cares for you. Unlike the unjust judge, walang pakialam yun. Pero tumugon sa nangungulit at nagsusumikap na humihingi. Higit ang ating Panginoon. May pakialam siya sa atin. Mahal tayo ng Diyos. He cares for us. So we can ask. We can keep on praying. And as we close, mga kapatid, alam nyo, itong huling statement ng Panginoon is very powerful. Ano sabi ni Jesus on verse 8 on the last part? Nevertheless, subalit, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth? Again, reading from the context from verse 17, o chapter 17, ang Panginoon ay nagtuturo about the second coming. May mga kahirapan na mararanasan ng mga mananampalataya before He comes again. And ang Panginoon ay nagturo na ang pananalangin ang kinakailangan para kayo ay hindi manlupaypay sa mga kahirapang inyong dinaranas. Ito ngayon ang hamon ng Panginoon. Pag ako'y bumalik, masusumpungan ko ba ang pananampalataya sa lupa? What does it mean? Nagturo ako sa inyo na ang pananalangin ang susi para kayo hindi manlupaypay. Ang pananalangin ay nagdadala ng katugunan sa ating mga kahilingan. No, sa pagbabalik ko, sa pagbabalik ng Panginoon, masusumpungan niya kaya tayo na pinaniniwalaan natin yung kanyang pinangako na tayo'y manalangin at hindi manlupaypay. Again, ang pananalangin is the very expression ng ating pananampalataya. It is the very expression of our reliance on God. Kaya sana pag bumalik ang Panginoon, itong ginagawa po natin ngayon, na nananalangin tayo every day. Honestly, salamat sa ating pastor kasi kahit naman ako, parang dumating yung panahon na hindi na ako na-excite sa gawain ng pananalangin. Pero ngayon, meron tayong mga prayer request. Nakita ko, ang daming mga kahilingan ng mga kapatid. May kahilingan ako na isinama dyan. May magpipray sa mga kahilingan ko. And it excites me every day na maglaan ng panahon sa pananalangin. Kaya kung meron sa atin ang nulupaypay, nanghihina, tayo po'y manalangin, ang pananalangin ay susi, gamot sa ating panlulupaypay. Salamat po, tayo po'y mag-pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita. Salamat sa gabay. Salamat sa pagtuturo na ang pananalangin ay may saysay. Salamat o Diyos na kayo ang Diyos po namin. Hindi kagaya ng hukom na malupit, kundi kayo ay Diyos na mahabagin. Kayo ay Diyos na nagmamalasakit sa amin. That not only you care for us, you answer yung aming mga kahilingan ayon sa inyong kalooban. Salamat po sa umagang ito. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Salamat po. Pastor Josh, morning.